Ngayon ito po, puntahan po naman natin itong issue kay Ramil Madriaga na ano to, matindi matindi tong issue na ito kay Ramil Madriaga. Panoorin natin. Nangkin ni Vice President Sara Duterte na may personal na koneksyon sila ni Ramil Madriaga. Si Madriaga nagpakilalang bagman naman ni VP Sara. Sa isang sinumpang salaysay sa ombudsman, sinabi niyang tumanggap ng pera mula sa Pogo at Drug Lords ang vice-presidente ng eleksyon. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara na hindi niya nakausap kailanman si Madriaga. Hindi rin daw totoong binisita niya ito sa kulungan. Dagdag pa ng bise, hindi ebidensya sa anumang paratang ang mga lumalabas sa larawang magkasama sila ni Madriaga. Kinunan lang daw mga litrato nung panahon ng kampanya. Hinala ni VP Sara ang pagpapakalat ng maling impormasyon ni Madriaga ay bahagi raw ng plano para madiskaril ang pagtakbo niya sa pagkapangulo sa 2028. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Yung ba talaga? Dagdag pa ng bise. Biruin nyo yan ang isasagot ng isang vice-presidente na hayag ang kanyang pagnanais na kumandidato bilang presidente ngayong darating na 2028 election. Buti sana kung yung mga litrato dito kay Madriaga hindi ito mga mga litrato na sa mga panahon na mahirap lumapit kay Sara. Ito pong mga litrato na pinapakita diyan, lalo na ito, inauguration to ni Sara, hindi ka makakalapit diyan. Kung wala kang kapit doon sa loob, hindi ka kilala ni Sara, hindi ka makakalapit diyan. Hindi ka basta-basta makaka-forma diyan. Naku, hahawiin ka ng diyan ng SPG. Hahawiin ka diyan ng mga ng mga tauhan ni Sara Duterte. Kaya parang kataka-taka naman na sinasabi ni Sara na hindi niya ito kilala. Eto, katulad nito. Yung litrato na yan. Diba? Yan mga talagang talagang katibayan na si Sara at si Ramil Madriaga ay talagang magkalapit po. Malapit po sila sa isa't isa. Kuya Ram nga tawag ng mga taga-media sa sa diyan kay Ramil Madriaga. Ikaw ba kung hindi mo ito kung hindi mo to ka lapit o hindi mo to ka close, makikipag-video call ka ba diyan kay Ramil Madriaga, Sara? Diba parang kataka-taka naman tong sinasabi ni Sara na hindi daw niya kilala to. Pero ayan, maliwanag na kakilala mo talaga kasi binibideo call mo pa. Pinagbuo mo pa nga ng tawag dito? Pinagbuo mo pa ng Inday Sara is my president. Diba? Siya ang convenor. Hindi po may kakaila dahil doon nga daw po sa Office of the Vice President, kilalang kilala siya bilang Kuya Ram. Kaya nga nagtataka ngayon ng mga nakapaligid kay Sara, bakit niya i-deny etong si Ramil Madriaga? Bakit mo dinideny ngayon? Mga litrato daw noong panahon ng kampanyahan. Oo. Pero gagawin mo ba siyang convenor o gagawin mo ba siyang talagang lumalabas sa larawang magkasama sila ni kung hindi mo talaga siya kakilala? Di ba?
ba? Kataka-taka naman na sasabihin niya na ano, na hindi niya kakilala. Eh, kontrahin mo na lang yung mga inilalabas na ebidensya ni Ramil Madriaga. Kasi lalo pa yan, ilalabas ni Ramil Madriaga yung mga litrato at mga dokumento at yung pong kanyang cellphone ay isasabpina o parang i-court order at isa sa ilalim sa forensic para po tignan kung ano po ang mga laman nito at pati po yung mga ebidensya ni Ramil Madriaga ilalabas. Di ba? Ano po ito isang kumbaga malaking kabalintunaan ang gagawin ni Sara na pag-deny dito kay Ramil Madriaga. Ewan lang natin kasi paano kaya lulusutan ni Sara Duterte to? Kasi ito po talaga ang biruin nyo after 10 days saka lang po sumagot si Sara Duterte. After 10 days. Napakatagal niyang pinag-isipan bago niya sagutin itong mga inilabas ni Ramil Madriaga. At yan po di ba? Kung ikaw talaga gusto mo yan sagutin ng para maniwala ang taong bayan, dapat sinagot mo na yan kagad ora mismo. Pero itong si Sara, sinagot ito after 10 days. Ang tagal na nahimik ni Sara Duterte. Ito ang nakapagpatahimik kay Sara Duterte sa mahabang panahon. Nakikita natin yan kahit nasa dahig yan, sa ICC yan, maingay yan kung ano-ano kinukuda. Pero nung lumabas po si Ramil Madriaga, tahimik siya. Biglang na nahimik. Ang sabi pa niya dito, I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. The photographs he submitted are unrelated image taken during public events where I was present. Yung video call nyo video call nyo dalawa ni Ramil Madriaga, ano yun? Di ba? Parang, paano naging ano yun? Paano naging public event yun? Yan po ay video call nyo mismo. So, hindi siya public event. Video call, nandoon ka, kausap mo si Ramil Madriaga, at sasabihin mo, hindi mo kakilala. Diba? Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration. Wait ka lang. Kasi kapag po nakuha na yung 3 cellphone niyan, sigurado ko, ikot ang tumbong ng mga DDS dito kasi hindi nila madedebunk etong si Ramil Madriaga. Napakahirap kontrahin dahil may mga ebidensya po. Di ba, Kuya Mintik? Kuya Edward Lachica? Mario Santos? Di ba? Rapper mga DDS, umaasa pa ding bibigyan sila ng medalya ng mga dutae. Bibigyan ng medalya ng pangtanga, pinakatanga supporter. Macha Mochi, hello po. Di ba? Masyadong malakas si Madriaga. Kaya po, si Sara Duterte nanahimik ng napakatagal. Ang tagal talaga. Kaya nga sabi ko, nagtataka ako, ba't tahimik si Sara? Kaya po tatahimik. Ikaw ba naman? Yung merong ganyang katindi na mga ebidensya at mga affidavit pa mismo, sinumpaang salaysay mismo ang ilalabas laban sa iyo. Ikaw ba naman hindi ka mananahimik niyan, di ba? Kaya talagang si Sara na lang to, kapit sa patalim sa 2028 national election. Kasi yan ang kanyang yan ang kanyang target, yan ang kailangan nila.
hindi niya ito pangarap, etong si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Ito ay kanyang kailangan. Obligado siya na kumandidato. Bakit? Wala na silang kapit sa gobyerno pa after this. Kung siya'y magme-mayor na lang ng Davao, wala na, nganga na sila. Baka si Sara after 2028 election, kung hindi siya mapwesto, kung hindi ito makulong sa ICC, baka po ito mahuyo. Baka po ito'y mabulok sa kulungan. Kasi wala nang ibang papupuntahan si Sara after 2028. Kapag siya'y nanalo, another 6 years. 2028 to 2034, meron silang kapit. Untouchable na naman sila. Makakagawa na naman ng korupsyon at makakapagnakaw na naman sa kaban ng bayan ng pambayad kay Kaufman, abogado ni Digong sa ICC. Pero after 2028 election at siya'y matalo, nako, malaking problema na yan ni Sara Duterte. Bukod sa kung hindi man siya bubulukin sa kulungan, tsak po na napakaraming kaso ang haharapin nito. Dahil mauungkat at mauungkat po ang mga katiwalian na ginagawa nito ngayon sa ating gobyerno. Kaya naku, awawa talaga ang mga tutae kapag si Sara kapag itong si Sara ay natalo po sa 2028. Kaya mga Dutay supporter, galingan ninyo. Galingan ninyo ang gawa ng kwento laban dito kaya Ramil Madriaga at paninira. Kasi talagang kayo dyan, meron kayong kalalagyan dyan. Halata ka naman makmak na tumatanggap ng bayad. Yes po, opo. Actually, dapat nga ngayon, may sahod ako ngayon, kaya lang mukhang sa 24. Ayun, kakarating lang kasi ng email ng YouTube sa akin, kaya po wala pa po yung bayad sa akin. Ewan ko lang doon sa iba pong mga YouTuber kung nakasahod na po sila, pero ako po wala pa po. Ayan, sabi ni Arnaldon David, tangina ang tatay ko, bobo talaga. Ay, ako may problema po kayo ng tatay nyo, Arnaldon David. Sa barangay kayo mag-usap, wag dito sa channel ko. Wag mo dito ilabas yung sama ng loob sa tatay mo. Kung bobo tatay mo, di bobo din ang anak. Kaya po, pasensya na po kayo Hindi po kasi itong proper way para po ilabas niyo yung sama ng loob sa tatay nyo. Diba? Okay. Ito, silence means yes. Knows each other, Neneng and Gito. Totoo po yan. Nangangarap maging presidente, wala namang napatunayan kundi pagta-travel. Wala namang napatunayan kung hindi, biruin nyo ito, panoorin nyo itong balita na to Grabe talaga itong si Sara, inutil talaga. Inutil. Kaya sabi ko talaga, wala talaga tayong aasahan dito kaya Sara Duterte. Dahil inutil. Okay. Ayun. Ito. Teka. Papakita ko sa inyo. Nagulat din ako dito Kasi sabi ko, sabi niya wala nang wala nang bodyguard na tayo ang magbabayad. Pero dito po sa balita na ito, may bodyguard na naman si Sara at tayo pa din pala nagbabayad. Anong kakapalan ng mukha yan, Sara Duterte? Kaya pala nung nakita ko, nagpunta to ng Senado, may mga Hawi boys nakasama. Grabe ang Hawi boys na kasama nito. Ito, panoorin ninyo. Pakapala na lang talaga ng mukha to si Sara. Audit na mayroon pang mahigit 300 gwardiya sa payroll ng Office of the Vice President.
Ito ay sa kabila ng naging pahayag ng pangalawang Pangulo na kukuha siya ng tinatawag na private services para sa kanyang security. Ayon sa COA, mayroon 335 security personnel mula sa pamalaan si VP Sara. Ang iba rito ay kasama niya sa kanyang biyahe sa ibang bansa. Bukod sa payroll ng security personnel, ang Office of the Vice President ay gumagastos din ng mahigit 5 milyong piso bilang donations ng motor vehicles sa Vice Presidential Security and Protection Group. Nag-donate din ang OVP ng mga sasakyan sa 2 elementary schools pero ayon sa COA, ito ay tinatawag na unserviceable. Diba, kita nyo, 335 ang gwardiya ni Sara Duterte. Tayo nagpapasahod. Anong kakapalan ng mukha yan, Sara? Aba, kami pa nagbabayad ng gwardiya mo. Ang dami namang kinulimbat ng tatay mo. Bakit hindi na lang kayo magbayad sa mga ano nyo? Sa inyong mga security guard. Kami pala nagbabayad niyan. Kami pala nagpapasahod yan sa mga security guard mo, Sara. Aba. Kung tutusin, dapat nga mahiya ka eh. Dapat nga wala ka na security guard eh. Dahil takot naman mga tao sa'yo. Oh. Takot ang mga tao sa tatay mo. Napakaraming pinapatay ng tatay mo. Tapos ikaw may security guard ka, 335. Siguro yung iba dyan, baka mga ghost employees. O taong bayan nagbabayad ng mga security, wala namang ambag sa bayan niya si Sara. Totoo po, Ate Machamochi. Tapos ito pa, tayo nagbabayad ng security guard. Ngayon, isasama ni Sara yan sa dahig. Ilang tauhan ang isasama. Tayo din na magbabayad. Yung mga biyahe ni Sara, maaaring baka siya ang sumasagot nun. Sarili niyang gastos. Pero, yung mga security guard, mga sekretarya ni Sara, tayo nagpapasahod nun. Office of the Vice President na mga tauhan. Matindi talaga si Sara. Yan pa ba gusto niyong gawing presidente? Makapalang muka, makapalang apog. Ang kapal naman ng apog mo, Sara. Sus Mariosep. Diba nakakabuisit lang kasi kami po dapat ang binabantayan. Diba? Tayo dapat ang binabantayan nitong mga gwardiya ni Sara. Bakit? Dapat tayong bantayan laban sa mga laban dito sa mga Duterte. Kasi ang mga Duterte, yan po ang mga nagpapapatay, nagpapagurgur. Yan po ang mga gumagawa ng masama dito sa ating bansa. Tapos, sila pa po ang sila pa po ang babantayan. Diba? Wala pa nga po akong bayad. Oo nga, aminado naman ako bayaran ako eh. Sino bang nag-de-deny? Bayaran nga po ako. Buwan-buwan po akong sumasahod. At malaki po. Hindi po pang contractual ang sahod ko. Malaki sahod ko. Dahil po sa mga comments niyo yan, sa mga likes ninyo, kahit i-dislike nyo pa tong aking channel, malaki po ang sinasahod ko. Kasi nagpupunta kayo dito sa channel ko. Kayong mga bobong Duterte supporter ang malakas magbigay ng sahod sa akin. Bayaran nyo ko Binabayaran nyo ko para sabihin ko ang katotohanan patungkol kay Sara Duterte. Kaya po, pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo pinapasahod nyo ko O pag nag-live ako ng ganitong patungkol kay Sara, nanonood kayo. Di syempre, sasahod talaga ako ng malaki.
Diba? Kaya, wala. I-hate nyo ako, pero magpapatuloy ako. Bakit kumikita ako dito eh? Buwan-buwan may sahod akong malaki. Kayo ba, sumasahod ba kayo dyan sa mga hate comments nyo? Diba? Ako, yung email sa akin ng YouTube, kakarating-rating lang kaninang hapon. O, sahod ko nito, baka mga 24. O, di masaya Pasko ko. O kayo, masaya ba Pasko nyo? Tatay nyo, karton. Si Digong ang kasama, mga gwardiya ng ICC. Ay, nako. Mga bulok ang supporter ni Digong. Dapat ang sinusuportahan ninyo at binibigyan nyo ng views yung mga vlogger ni Digong, hindi ako. Kasi the more akong kumikita, the more kong talagang gagalingan. The more akong magla-live ng patungkol dito kay Digong. Oh. Kasi alam ko pupunta kayo eh. Hindi ako maapektuhan ng mga hate comments nyo kasi dollars ang kapalit niyan. Oh.